Ah! Lolo! Lolo Tomasco! Lidsiyak na kabayo to. Naglululundag pa. Ho! Tigil! Ho! Lolo, baka mahulog po ako sa kalesa! Kumapit ka na maigi, Apo. Ako ang bahala dito kay Silverio. Jaskin kabayo to. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Bakit ka ba naglululundag? Ba't nagwawala ka? Lolo, parang may kinatatakutan po siya. Ano ka ba, Silverio? Maanong tumigil ka nga? Pumayapa ka! Ganun ha. Ayaw mo ha? Gusto mo pa yata na nakahagupit ka ng latigo? Tiyan! Tiyan! Naku, Lolo, lalo po nagwala si Silverio lagot! Lintik na kabayong ito. Gusto pa yata tayong ihulog dito sa kalesa. Silverio, ano ka ba? Pumayapa ka nga. Kung di ka patitigil, oras na makababa kami dito ng apo ko, ay idediretso na kita sa katayan. Doon sa matadero. Abay, linsiyak ka! Hala, Lolo. Kumalma bigla si Silverio Mukhang natakot nung sabihin mong dadali mo siya sa matadero. Buti na lang, tumigil din siya. Lokong kabayo to. Gusto pa yata tayong patayin Kung nahulog tayo sa kalesa, baka nagkanda bali-bali na mga buto natin. Silverio naman kasi, ano ba nangyayari sa'yo? Kanina lang, wala kang tigil sa kalulundag. Para kang nagtitinikling. Lolo, baba na muna ako Baka mamaya maglulundag na naman tong si Silverio Ay, nako, mabuti pa nga po. Halika, sabay na tayong bumaba. Dahil iba na rin ang nararamdaman ko. Yan, Lo, nakababa na po tayo. Bakit po, Lo? Ano po bang nararamdaman nyo? Mabigat. Mabigat ang pakiramdam ko, Apo. May kakaibang enerhiya akong nararamdaman. Lo, tignan niyo po. Ang hawak niyo pong latigo. Ito na sinasabi ko. Nagsisimulang lumiwanag na ang latigo. Katunayan na tama nga ang mabigat kong pakiramdam. May nasasagap siyang kakaibang nilalang sa lugar na ito. Halika, Apo. Magkubli muna tayo. Iba talagang nararamdaman ko Iwan na muna natin si Silverio at itong kalesa natin. Nagsimula na nung kumagat ang dilim. Galing kami nun ng apo kong si Nitoy sa bahay ni Segunda. Subalit, bago pa kami makapagtago, ay biglang humarang sa harapan namin ang nakakatakot na nilalang. Kaya napasigaw ng malakas ang apo ko. Ako naman ay napaurong sa sindak. Ungol na may kasamang pag-angil ang ginawa ng halimaw na nasa aming harapan. Humarang ito sa aming daraanan. Lolo Tomasco! Ano pong nilalang yan? Nakakatakot! Para pong taong baboy mo! Kung hindi ako nagkakamali nito isang aswang yan na kung tawagin ay mutog. Siya ang uri ng aswang lakad na may anyo ng baboy at tao. Mag-ingat tayo sa kanya dahil delikado rin ang kanyang laway na may lason. Ano pong gagawin natin, Lolo Tomasco? Natatakot ako! Dito ka na sa likod ko, Apo. Ako ang bahala sa lintik na aswang mutog na yan. Hindi siya sasantuin ng aking latigo. No, mag-iingat po kayo Pinatago ko si Nitoy sa aking likuran. Ako ang humarap sa aswang. Hindi namin alam kung saan galing ito at bigla na lamang sumulpot sa lugar na yon na natataniman ng mga puno ng apitong. Iwinasiwas ko ang hawak kong latigo, subalit laking pagtatako na walang naging pagbabago ang aking dalang armas. Maraming aswang na rin ang nahagupit ng aking latigo. Ginagamit ko ito bilang isang antingerong manunugis. Umaapoy ang sandata kong latigo, kaya naman kinatatakutan ito ng mga aswang. Kaya lamang, ng pagkakataong yun, ay naging pangkaraniwang latigo lamang ito. Anak nang, bakit ganun? Walang pagbabago sa aking latigo Hindi maaari ito. Nalintikan na. Umatungal ang aswang. Tila ba may kasamang halakak. Wari ba'y ramdam nito ang pagkabahala ko? Dahil nga
Walang pagbabago sa hawak kong sandata, kagaya ng aking inaasahan. Lolo Damasco, ano po ba nangyayari sa inyo? Parang natulala po kayo ah. Ayos na po ba kayo? Oo, Nitoy. Ayos lang ako. Ikinagulat ko nang biglang umatake ang aswang mutog. Mabuti na lang at agad kong naiwasiwas ang hawak kong latigo na tumama sa katawan ng aswang. Humahagupit ang bawat pagtama ng latigo sa makapal na balat ng halimaw. Subalit, nakikita ko na nasasaktan pa rin ito. Kahit pangkaraniwang latigo lang ito ng sandaling yon. Inulit ko ang paghagupit. Kaya lang ay nahagilap nito ang dulo nito. Maigpit itong hinawakan. Kaya nanlaki ang mga mata ko sa pagkabigla. Lalo na nang hilahin yun ng aswang. Dahil maigpit kong hawak ang latigo, kaya naman natangay ako sa malakas na paghila niya. Bumalibag ako at gumulong sa lupa. Napasigaw sa pagkagulat si Nitoy. Nakita ko sa kanyang mga mata ang takot at pagkabahala. Lolo, lumabad po kayo! Ang maiwagan yung latigo! Bakit walang pagbabago? Ano po nangyayari? Hindi ko rin kayang ipaliwanag, Sir Blair, ang tanong na yon ng apo ko. Habang nakabulagta ako sa lupa, ay nakita ko ang paghakbang ng aswang mutog papalapit sa akin. Sa bawat paghakbang nito papalapit sa akin, ay kasabay naman nun ang pag-urong ko habang ako'y nakaupo sa lupa. Hindi ko na alam kung ano ba ang gagawin ko. Napuno ng kaba ang pagkatao ko dahil ang latigong inaasahan ko na makakatulong sa akin sa ganong pagkakataon ay tila ba nawalan ng silbi. Ganun pa man, ay sinubukan ko uling gamitin ang hawak kong sandatang latigo. Hinagupit ko ang aswang na nasa harapan ko. Paulit-ulit yon. Subalit, tila hindi na yon iniinda ng halimaw o sadyang tinitiis lamang niya ang sakit. Lalo ko pang ikinagulat ang sunod niyang ginawa. Tumingala siya na hindi ko mawari kung anong kanyang gagawin. Hanggang sa naintindihan ko ang kanyang pinaplano. Nag-iipon pala ng laway ang aswang mutog. Kaya nang makaipon na siya ng laway, ay ibinuga niya yon sa akin. Napasigaw ako nang maramdaman kong tila tubig na bumuhos sa katawan ko ang laway mula sa bunganga ng aswang mutog. Malagkit at may hapde ang nararamdaman ko nang dumikit ang laway sa aking balat. Ulag niya kang aswang ka! Anong ginawa mo sa Lolo Damasco ko? Narinig ko ang sigaw ng apo kong si Nitoy habang nakikipaglaban ako sa hapdi dahil sa malapot na laway ng aswang na dumikit sa aking katawan. Alam ko na may lason yun, kaya ganun na lamang ang aking pagkataranta at hindi ko malaman ang gagawin ko. Samantala, patuloy naman sa pag-atungal ang aswang na ang anyo ay pinagsamang anyo ng tao at baboy ramo. Tila ba nagpapahiwatig ng pagtatagumpay ang ingay niya sa pagkakataon na yon. Nang mga oras na yon, nakaramdam na ako ng tila pamamanhid sa iilang parte ng katawan ko. Tila nagsisimula ng umepekto ang taglay na lason mula sa laway ng aswang. Anumang oras ng pagkakataong yon ay maaaring maging kamatayan ko na dahil handa na akong sagpangin ng aswang na nasa aking harapan. Subalit isang malakas na sigaw ang narinig ko. Pamilyar sa akin ang boses niya. Huwag na huwag mo siyang lalapitan! Wala kang gagawing masama sa kanya! Lumayo ka kay Damasco! Layo! Segunda, anong ginagawa mo rito? Hindi ka dapat nagpunta dito! Andito ako dahil alam ko na kailangan niyo ako. Lola Segunda, salamat po dumating kayo. Tulungan niyo po kami ni Lolo. O, Nitoy, ako ang bahala sa lintik na aswang na yan. Sa pagdating ni Segunda, ay hindi ko maintindihan kung bakit
tila natiklop ang katapangan ng aswang mutog na kanina lamang ay gusto na akong atakin at pagpira-pirasuhin. Sa isang sigaw lang ni Segunda ay tila ba natakot ito at bumahag ang buntot. Wari ding natulala at halos hindi na gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Sige, subukan mong lumapit at may paglalagyan ka talaga. Isang kwintas na medalyon ang inilabas ni Segunda na nakatago sa loob ng kanyang suot na baro. Kumislap yun at ang liwanag ay tumama sa mata ng aswang na nasa aming harapan. Napatakip ng mata ang aswang mutog dahil hindi nito nagustuhan ang liwanag na tumama sa kanyang mata. Hindi naman yun nakakasilaw para sa akin. Pero sadyang kakaiba ang epekto nun sa halimaw. O ano? Aalis ka ba? O tutuluyan na kitang bulagin? Umatungal ang aswang at saka tumakbong umalis. Nang makalayo na ang halimaw, ay lumapit sa akin si Segunda at inalalayan niya akong tumayo. Nahawakan niya ang malagkit na laway ng aswang mutog na dumikit sa braso ko. Hindi rin kagandahan ang amoy nito, pero kaya ko namang tiisin ang amoy. Kaya lang, ang masamang epekto sa katawan ko ang di ko kakayanin dahil namamanhid na yon. Alam ni Segunda ang nangyayari sa akin. Napansin niyang naninigas na ang katawan ko. Netoy, halika. Bilisan mo. Tulungan mo kung madala natin ang lolo mo sa malapit na ilog o kaya sa kahit na anong lugar na merong maraming tubig. Kailangan mahugasan natin ang katawan niya at nang maalis ang laway ng aswang bago pa tuluyang matuyo ito sa kanyang katawan. Hala, bilisan natin. Opo, Lola Segunda. Hinawakan nila ako at inalalayan. Halos hirap na rin akong igalaw ang aking mga kamay. Maging ang binti at braso ko ay nagsisimula na ring manigas. Tumindi na ang epekto ng lason sa aking katawan. Kinuha ni Nitoy ang latigo at siya na ang nagbitbit nun. Ang bigat naman ni Lolo. Konting tiis pa, Netoy. Kailangan mailigtas natin ang lolo mo. Kaya mo pa ba, Damasco? Kaya ko pa. Kaya ko pa. Nararamdaman ko ng pagkakataong yun na tila naninigas na rin maging ang aking mga panga. Medyo hirap na rin akong ibuka ang bibig ko. Unti-unti na rin nagdidilim ang paningin ko ng mga sandaling yun habang naghahanap sina Segunda ng lugar na maraming tubig nang biglang kumulog at kumidlat. Kasunod nun ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Lola Segunda, ang lakas po ng ulan. Ayaw pa ng langit na may masamang magyari sa lolo mo, Nitoy. Kaya binayayaan siya ng malakas na ulan. Hindi na po natin kailangan lumalap ng lugar na may maraming tubig, Lola. Tama ka, dahil sobra-sobra na ang tubig ng ulan para mahugasan ang katawan ng lolo mo. Dahil nga sa malakas na buhos ng ulan, ay nahugasan ang buong katawan ko. Unti-unting napalis ang laway ng aswang na nagsisimula ng matuyo sa katawan ko. Malamig ang tubig ulan na dumampi sa aking katawan. Subalit yun ang naging lunas sa malaking problemang taglay ko ng sandaling yon. Dahil nahugasan ang buo kong katawan, ay naramdaman ko ang pagkawala ng paninigas nun. Bumalik sa dati ang pakiramdam ko. Tanging lamig mula sa malakas na buhos ng ulan ang tangi ko nang nararamdaman. Ligtas ka na, Damasco. Salamat, Segunda. Utang ko pa rin sa iyo buhay ko dahil sa tulong na ginawa mo. Alam mo namang hindi kita maaaring pabayaan, Damasco. Ay, nako, ang sarap naman pakinggan ang sinabi mong yun. Para yatang bigla kong kinilig, ah. Kinikilaw ka lang kaya ka kinikilig. Dahil babad na tayo sa tubig ulan. Kung ano-anong sinasabi mo. Lolo Damasco, mukhang okay ka na po ah. Siguro maaari na po tayong umuwi. Tumila na rin po ang ulan.
Baka giniginaw na rin po ang kabayo natin si Silverio. Iniwan po natin siya kanina eh. Naku, oo nga pala, Segunda. Kailangan na namin umuwi. Siguro naman hindi na magpapakita pa. Agaswag na yun. Hindi na yun, Damasco. Dahil magdadalawang isip na bumalik pa lintik na yun. Dahil di niya magugustuhan ang gagawin ko sa kanya. Oo nga po, Lola Segunda. Natakot po ang aswang sa suot niyong medalyon. Hindi ko alam na meron ka pa ng ganyan, Segunda. Pero tama lang. Para meron kang proteksyon laban sa mga masasamang nilalang, hindi ba? Dahil kailangan na naming umuwi ni Nitoy, kaya nagpaalam na kami kay Segunda. Binalikan na namin si Silverio na basang-basa rin dahil sa naging malakas na buhos ng ulan. Sumakay na kami ni Nitoy sa kalesa para makauwi na kami ng bahay. Masama ang tingin sa akin ng nanay ni Nitoy na si Minda nang makauwi na kami ng apo ko. Nakita kasi niyang basang-basa kaming dalawa. Hinayaan niya muna na makaligo at makapagbihis kami. Wala pa ring imik ang anak ko, pero ramdam ko ang kanyang galit. Kaya, nang makapagpahinga na ako, ay lumapit sa akin si Minda. Dahil sa inyo, Tay, pati po ang apo niyo, muntik nang mapahamak. Ano bang problema mo, Minda? Maayos at ligtas naman kaming nakauwi din nito, ya. Tama nga po kayo. Ligtas nga po kayo nakauwi, Tay. Pero muntik na po kayo mapahamak. Ikwinento na po sa akin ni Nito yung nangyari sa inyo habang papauwi kayo. Galing kina Aling Segunda. Ay, naku, ang importante, walang masamang nangyari sa amin. Kung bakit ba naman kasi isinasama niyo papapunta sa kabilang baryo ang anak ko? Pampihira naman kayo. Siya nagpresentang sumama sa akin Hindi ko naman siya pinilit. Kahit na po, Itay naman. Isipin niyo nga dahil sa kalokohan niyong ito, muntik na po may mangyaring masama sa inyo. Tsaka sa apo niyo. Paano kung napatay kayo ng aswang na yon? Anak, wala ka bang bilib sa tatay mo? Manunugis ako ng aswang, alam mo yan. Hindi ba? Kahit na po, Tay, hindi na po kayo kasing lakas ng dati. Abay, matanda na po kayo. Akala mo lang yun, anak. Dahil ngayon, parang bata pa ang pakiramdam ko. Sa kakalabaw lang ang tumatanda. Kaya nga nagagawa ko pang magpunta sa kabilang baryo Para ano? Para puntahan si Aling Segunda? At magpakit sa kanya, ganun ba? Anak, yun na lang ang kaligayahan ng tatay mo. Ba't naman pipigilan mo pa? Saka matagal nang wala ang inang mo. Wala ka pang asawa nang mamatay si Celestina. Kaya siguro naman maaari na akong maging masaya ulit. Lalo na pagkatapos ng mahabang panahon, ay natagpuan ko ulit si Segunda. Kaya hindi na ako papayag na magkahiwalay pa uli kami. Ay nako, ewan ko po ba sa inyo? Kung kailan kayo tumanda, saka pa kayo lumandi. Anak naman, ano ka ba? Magdahan-dahan ka nga sa sinasabi mo. Hoy, baka nakakalimutan mo tatay mo ko. Huwag kang ganun. Hindi ko kasi kayo maintindihan Ayaw mo lang kasi akong intindihin. Anak, makinig ka sa tatay. Nagmamahal lamang ang tatay. Ganun lang yung kasimple. Pero dahil nga sa pagpunta-punta nyo doon sa kabilang baryo, maaaring malagay sa peligro ang buhay nyo, lalo na po ngayon. Baka hindi nyo alam na may mga namamatay na taga rito sa baryo natin. Bakit? Dahil inatake ng sakit? Marami na kasi dito sa lugar natin na tamad kumilos. Ayaw magbanat ng kanilang buto at kasukasuan. Kaya madaling dapuan ng kung ano-anong sakit ang kanilang katawan. Kaya hayon, maagang natetepok. Hindi po dahil sa sakit, Tay, kundi dahil sa pag-atake ng aswang. Aswang? May aswang na gumagala dito sa baryo natin? Ganun na nga po. Kaya natatarantat nag-aalala na ang mga taga rito sa atin. Natatakot na tuloy silang lumabas ng bahay at baka bigla na lang po may makasalubong daw na aswang at sagpangin sila. Mabuti't sinabi mo sa akin yan, anak. Kaya gagawan ko ng paraan yan. Habang nangangalesa ay magmamanman-man ako. Dahil tiyak kong
Naririyan lang din ang aswang na nambibiktima. Maaaring nakakasalamuha lamang natin sila nang hindi natin namamalayan. Hay na naman po kayo eh. Gusto nyo na namang ilagay sa panganib ang buhay nyo. Bakit ba ganyan kayo palagi? Anak, di ba sinabi ko nga manunugis ang tatay mo? Hindi naman pwede magsawalang kibo na labang ako at hayaan kung may mga pinapatay ang aswang na nagpapakalat-kalat dito at namemerwisyo dito sa ating baryo. Abay maraming mamamatay pag ako'y nagpabaya. Eh paano nga po, Tay? Kung kayo naman po mapahamak. Hindi ako pababayaan ng aking latigo. Alam mo na may taglay itong kakaibang kapangyarihan, di ba? Umaapoy ito kapag ginagamit ko laban sa mga aswang. Eh sabi nga kanina ni Nitoy, na pumalya ang latigong ipinagmamalaki nyo. Ang anak mo talaga may pagkamatabilan dilang. Lahat yata nasasabi niya sa'yo. Dahil tinanong ko po siya. Nag-alala kasi ako dahil ginabi kayo. Eh yung pala'y may nangyari na. Pero sabi ko nga sa'yo, Minda, nalampasan pa rin namin yon. Nakaligtas kami. Nakauwi ng buhay. Sa tulong ni Segunda. Hay nako, basta. Kung ako po ang tatanungin nyo, Itay, mas mainam na yung pagiging kutsero na lamang ang paglaanan nyo ng panahon kesa kung ano-ano pa. At kung saan pa kayo pumupunta. Ay nako, para mo na rin sinabi na gusto mo akong malungkot. Anak, sabi ko nga sa'yo, pabayaan mo na ako kung saan ako magiging masaya. At kasiyahan kong makita si Segunda para makasama siya kahit sandali lang. Siyempre, yun din pagiging manunugis ko ay nagpapasaya rin sa akin na ba? Dahil nararamdaman ko ang importansya at ang silbi ko kapag nakakatulong ako bilang manunugis. Sana naman ay nagkakaintindihan na tayo, Minda. Unawain mo na lamang ang tatay. Alam ko naman ang pag-aalala ng anak ko dahil minsan ay muntik na akong mamatay sa isang engkwentro ng mga aswang. Kaya yun ang laging ikinakabahala ng anak kong si Minda. Tapos naulit pa yun nang may humarang sa amin ni Nitoy na isang aswang mutog. Kaya nga hindi ko rin maipaliwanag ang mga nangyari na tila nawala na ng pakinabang ang aking latigo na maraming ulit na ring nagligtas sa akin. Ang tungkol sa kabiguang magkaroon ng apoy ang latigo para gamitin ko sa aswang mutog ay nagkaroon ng kasagutan nang mapanaginipan ko ang isang mahalagang bilin sa akin ng isang engkantado na siyang nagbigay ng kakaibang latigo. Nanariwa sa isipan ko na nawawalan nga pala ng lakas ang latigo at hindi ito umaapoy tuwing darating ang Biyernes at 13 dahil yun din ang sandali na nagiging pahinga ng engkantadong nagmamay-ari ng latigo. Kaya wala rin itong kakayahang magamit sa pakikipaglaban. Subalit lumipas na ang araw na yon. Kaya alam kong babalik na sa dati ang bisa ng aking sandata. Samantala, sa lugar ni na Segunda, ang babaeng madalas kong puntahan sa kabilang baryo ay may sarili din problema sa kanyang anak na si Antonio. Madalas, hindi rin sila magkasundo. At dahil yon, sa akin. Ano to? Naibang na ba talaga kayo, Mama? Bakit naman, Antonio? Ano bang kaibaga ng sinasabi mo? Umalis kayo ng bahay para lang sundan ang kutserong yun. May pangalan ng kutserong sinasabi mo, Antonio. Hindi mo ba siya maaaring tawagin sa pangalan niya? Saka, ano ba problema mo kay Damasco? Mama, alam ko kung bakit lagi siyang pumupunta dito sa atin. Bisita ko siya. Dinadalaw niya ako. Yun lang yun. At ayos lang sa inyo. Bakit may masama ba doon, ha, Antonio? Matagal nang wala ang papa mo. Patay na siya at baka nga naaagnas na buong katawan niya at mga buto na lang ang natira. Sabihin mo nga, Mama, may pagkakaunawaan na ba kayo ng kutserong yun? Si Mang Damasco? Bakit gusto mo malaman? Karapatan ko yun, Mama. Anak niyo ko eh.
Ay nako, tama, anak nga kita. Pero hindi mo naman ako kayang maintindihan. Dahil hindi ko alam kung bakit kailangan makipagbabutihan pa kayo sa kanya. Kailangan ko pa bang ipaliwanag yun sa'yo, ha anak? May edad na kayo, ma. Pero bakit kailangan maghanap pa kayo? Talagang hindi mo nga ako naiintindihan. Di ba pwedeng pabayaan mo na lamang ako? Para ano? Para mapahama kayo? Hindi ako mapapahabak, anak. Dahil walang masamang gagawin sa akin si Damasco. Hindi ako naniniwala. Sa tingin ko nga, oportunista ang kutserong yun. Palibasa, tumanda na isang kawawang kutsero. Kaya naghahanap ng paraan para makaranas ng kahit konting ginawa. Hindi ganyan si Damasco, Antonio. Hindi siya oportunista. At wala siyang pakialam sa kung anong yaman ang meron ako. Ma, hindi mo alam ang totoong laman ng utak ng kutserong yun. Nakikita niyang meron tayong mga tinatangkilik. Kahit paano, nakaluluwag tayo sa buhay. Yun ang gusto niyang maranasan. Baka nga interesado siya sa yaman natin para mabigyan din ang kanyang anak. Natiyak na naghihirap din. Pwede ba, Antonio, tama na? Tumigil ka na. Abay, sumusobra ka na. Hindi na maganda lumalabas na sa bunganga mo. Sinasabi ko lang kung ano nararamdaman at posibleng binabalak niya. Hindi naman ako nagkulang sa pagtuturo sa'yo ng tamang asal habang lumalaki ka, Antonio. Pero hindi ko alam na ganyan pala kaliit at kasama ang tingin mo sa ibang tao. Lalong-lalo na kay Damasco. Dahil hindi ako papayag sa ugnayang meron kayo, ma. O sige, hubad lang ka. Hindi ko naman mababago kung yun talaga gusto mo. Pero sinasabi ko rin sa iyo, hindi mo ko maaaring pagunahan at diktahan sa gusto ko. Matanda na ako, pero ayaw mo kong hayaan sa kung anong nakapagpapasaya sa akin. Dahil isa yung kahibangan, ma. Kaibangan bang magmahal? Ikaw man, nagmahal ka rin. Pero hindi kita pinakailaman kung sino man ang babaeng pinili mo. Kaya sana pabayaan mo na lang ako. Dahil si Damasco ang siyang makapagpapasaya sa akin. Talagang nababaliw na kayo, ma. Ano bang gayumang ginamit niya para mauto niya kayo ng ganyan? Walang gayuma, Antonio. Wala. Kundi ang totoo niyang pagmamahal para sa akin. Kalokohan. Hindi ako naniniwala. Ginayuma kayo ng kutserong hampas lupa na yun. Bakit ba hindi mo siya bigyan ng pagkakataong makilala, Antonio? Para malaman mo kung gaano siya kabuting tao. Hindi na kailangan, ma. Dahil kilala ko na siya. Isa siyang mahirap na kutsero na kung hindi mamamasada gamit ang kanyang kalesa at payatot na kabayo ay hindi kikita ng barya-barya. Masyado mo binabaliit ang pagiging kutsero niya. Dahil yun naman ang totoo, ma. Kaya nga hindi siya maaaring makapasok sa loob ng pamilya natin. Lalo na ang maging bahagi ng bahay na ito. Walang puwang ang katulad niya para maging bahagi ng buhay natin. Kapag magkasama kami ni Segunda, ayon ang madalas naming napag-uusapan. Oo nga't nagkakaintindihan ang mga puso naming dalawa. Pero hindi yun sapat, lalo na't malaki ang pagtutol ng anak ni Segunda na si Antonio sa aming relasyon. Nung kabataan pa namin ay kami ni Segunda ang magkasintahan. Yun nga lang, walang nangyari sa aming pagmamahalan dahil nagkahiwalay kami. Ipinagkasundo siya kay Gustavo na anak ng isang mayamang hasyendero para maging asawa. Kaya ano ba namang laban ko doon? Isang hamak na kutsero lang ako. Nakatulad ng aking ama. Hindi ko kayang ipaglaban si Segunda dahil yaman ang siyang basihan at wala ako nun. Isa pa, may pagkakautang ang magulang ni Segunda sa mga magulang ni Gustavo, kaya wala siyang nagawa kundi sundin ang plano at itinakdang kasal. Pagkalipas niya ng mahabang panahon na pagkawala ni na Segunda sa baryo, ay nagbalik siya roon kasama ang anak na si Antonio. Balo na siya noon
at wala na rin ang mga magulang. Samantalang ako naman ay wala na ring asawa. Hindi namin akalain na magkikita kaming muli at kahit may edad na kami sa pagkikitang yon, ay naroon pa rin ang pagmamahal na nararamdaman namin para sa isa't isa na para bang hindi kinupas ng panahon. Kaya sinunod namin ang aming nararamdaman. Muling nangangarap na magkaroon yun ng katuparan sa ikalawang pagkakataon. Kaya nga lang, nagkaroon muli ng hadlang. Yun ay walang iba, kundi ang anak niyang si Antonio na malaki ang tutol sa akin para kay Segunda. Subalit ramdam ko na may malalim na dahilan ang kanyang pagtutol. Boss, nagtalo na naman ba kayo ng mama mo? Masyadong matigas ang ulo ni mama. Nagtataka nga ako kung ano ba nakita ni Senyora Segunda doon sa kotserang yun. Dati sila magkasintahan, bago pa naging asawa ni mama si papa. Pero matagal ng panahon yun ah. Hanggang ngayon ba, may gigil pa rin silang nararamdaman sa isa't isa? Ewan ko. Pero alam kong may ibang motibo ang kotsero na yon. At yun ang di ko mapapayagan. At isa pa, hindi natin siya kauri, kundi matinding kalaban. Anong ibig niyo sabihin, boss? Nabigo ang aking inutusang tauhan para paslangin na kotsero. Oh, ang aswang mutog na yon? Inutusan niyo? Oo, Ompong. Nabigo siyang pagluray-lurayin si Mang Damasco. At dahil din yung kay mama. Ano ka mo? Humadlang ang mama mo? Nakialam siya? Yun nga kinakagalit ko eh. Kung di umarang si mama, ay patay na sana ang kutserong yun. Wala na sana akong problema ngayon. Yan ang malaking yung problema, boss. Hindi mo basta mapapatay ang kutsero dahil sa iyong mama. Pero alam kong may iba pang paraan. Makakaisip pa ako ng ibang paraan at hindi ako titigil hanggat hindi ko nagagawa ang aking plano. Kaya ikaw naman, Ompong. Boss, may papagawa ba kayo sa akin? Oo. Kailangan naman kitang mapakinabangan para magkaroon ka ng silbi kahit papano. Boss naman, ang sakit mo naman magsalita. Para bang wala akong ginagawa. May silbi naman ako kahit konti, no? Makinig ka na lang sa mga sasabihin ko, Ompong. Dahil ayokong papalpak ka, katulad ng aswang mutog na inutusan ko. Nagkakaintindihan ba tayong dalawa? Sa kabila ng anumang hadlang, sa pagmamahalan namin ni Segunda, ay walang maaaring pumigil sa aming mga nararamdaman. Kaya kung magiging mahirap man sa amin, napuntahan at dalawin ko si Segunda sa kanilang bahay, ay lagi naman kaming nakagagawa ng paraan upang magkita. Umalis ba ang lolo mo, Nitoy? Opo, Nay. Ang sabi po niya, papasada daw siya. Kaya yun, sakay ng kalesa, umalis. Ay nako, hindi ako naniniwala. Nagsisinungaling po si Lolo, Nay. Anak, parang bago ka naman ng bago dyan sa lolo mo. Tsak na makikipagkita na naman yon kay Aling Segunda. Yun lang yun. Ibang klase. Ang chickboy talaga ng lolo ko. At ano naman ang ikinatutuwa mo? Kasi po, Nay, nakakatuwa po silang tignan eh. Nakakakilig nga po silang dalawa eh. Ano naman ang nakakakilig sa kanila? Baka nakakadiri ka mo. Grabe ka naman, Nay. Sobra naman po kayo magsalita. Eh kasi nga, hindi na nila dapat ginagawa ang ganyang bagay. Pero sabi po ni Lolo ay sinusunod lang po niya yung nararamdaman niya. Kasi nga, mahal pa rin daw niya hanggang ngayon si Lola Segunda. Kahit dekadang taon na ang nakakalipas. Hay nako, ewan ko ba dyan sa lolo mo? Nay, maging masaya na lang po tayo para kay Lolo. Ayaw niyo po ba na maging masaya po siya? Gusto ko rin naman, anak. Dahil mahal ko ang lolo mo. Kaya lang nag-aalala ko para sa kanya. Kasi nga, dahil sa ginagawa niyang ganyan na pakikipagkita kay Aling Segunda, alam kong pwedeng malagay sa panganib ang buhay niya. Lalo na't alam ko na malaki ang pagtutol ng anak ni Aling Segunda.
paano na lamang kung may masama siyang gawin sa lolo mo, hindi ba? Siguro po, wag po tayo mag-isip ng ganun. Maimpluwensya si Antonio, anak. Isa pa, abay napakarami nilang pera. Kahit ano ay maaari niyang gawin. Pero Nay, may itinatagong kakaibang sandata si Lolo Damasco. Yung latigong apoy niya, ang magliligtas po sa kanya, Nay. Kahit sabihin mo pa yan, anak, hindi pa rin nawawala ang kabang nararamdaman ko para sa lolo mo. Nauunawaan ko ang damdamin ng anak kong si Minda. Kundi man maalis sa kanya ang pag-aalala. Pero kahit ano, ay kaya kong suungin. Kahit anong hadlang, ay kaya kong harapin. Masilayan ko lamang ang babaeng aking tinatangi. Akala ko hindi ka na darating, Damasco. Abay, kanina pa ako naghihintay sa iyo dito. Pwede ba namang hindi ako dumating? Kahit bala ng kanyon, Segunda, haharapin ko. Kahit mahukbo ng mga aswang, sasagupain ko makita't makasama ka lamang. Abay, ganyan kita kamahal. Ang sarap naman pakinggan noon. Abay, para akong kinikilig. Kinikilig ka? Oo, kasi nga nakakakilig ang sinabi mo. Eh baka naman naiihi ka lang kaya ka kinikilig. Ay naku, ikaw talaga. Ang pilyo-pilyo mo, Damasco. Pakurot nga ako. Aray ko naman. Ikaw naman, ang daming pwedeng kurutin. Ba't ang singit ko pa? Ay, hapdi tuloy oh. Eh doon kita gusto kurutin eh. Eh bakit ba? Masama ba iyon? Kasi nga, iba yung muntik mo nagmakurot eh. Yung barangay tanod na nagtatago dito sa salawal ko. Muntik na mapuruhan na ba? Eh ganun ba? Buti na lang pala't hindi ko nakurot ang barangay tanod mo. Bigla tuloy akong natakot. Eh bakit ka naman matatakot? Baka kasi ako batutain ng barangay tanod mo. Takot ka sa batuta? Abay, huwag kang mag-alala. Mabait ang batuta ko. Ikaw, masyado ka talagang pilyo. Kung ano-ano ang sinasabi mong matanda ka. Eh, ikaw naman ang pasimuno, apa. Ang saya-saya ko talaga. Kapag kasama ka, Damasco. Ako din naman, Segunda. Kung maaari nga lang na pahintuin kong oras kapag magkasama tayo, ay gagawin ko. Ganun din ako, Damasco. Kung pwedeng itali ko mga braso ko sa braso mo, ay gagawin ko para hindi na tayo magkahiwalay pa. Hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal ko sa iyo, Segunda. Ganun din ako, Damasco. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nagpapakilig sa akin. Hindi ka ba kinilig sa dati mong asawa? Doon kay Gustavo? Sa'yo lang ako kinikilig ng ganito, Damasco. Dahil ikaw lang ang makapagpapasaya sa akin. Ako lang ang magpapasaya sa'yo? Oh, Damasco, irog ko. Ikaw lamang at wala nang iba. Ay, Segunda. Maaari ba kitang haggan? Tinatanong pa ba yan? Abay, sige. Ikaw ang bahala. Pero may kondisyon ako. Bago mo ko halikan. Ano yun, irog ko? Aking mahal. Gusto kong ipikit mo muna ang mga mata mo. O hayan, nakapikit ng mga mata ko. Sandali lang, huwag kang didilat. Basta't pumikit ka lang dapat. Pwede na ba kitang halikan, mahal ko? Abay, teka, ba't ganun? Parang nagbago ang amoy mo, mahal ko. Ano ba yan? Amoy mapangi. Amoy burak ka na. Niloloko mo ba ako? Ididilat ko na mga mata ko, ha? Anak lang! Nanginig ang buo kong katawan sa gulat at takot. Dahil sa nilalang na nasa harapan ko, wala roon si Segunda, kundi isang halimaw na aswang. Isang uri ng aswang ang luminlang sa akin. Ano, Damasco? Gawin mo na gusto mo. Hagkan mo na ako. Halikan mo ako kung gusto mo. Sige na. Walang hiya ka. Sino kang pangit na aswang ka?
Ako si Segunda ang irog mo. Ang mahal mo, di ba? Nasaan si Susan? Nasaan si Segunda? Sa mo din nilang mahal ko! Ano ba't Segunda ang hinahanap mo? Ako na nga yun. Sige na, lips to lips na tayo hanggang gusto mo. Walang hiya ka. Nilinlang mo akong aswang ka. Nag-anyo ka na katulad ni Segunda. Para lukohin ako! Dahil hindi ko inaalis sa katawan ko ang latigo. Kapag umaalis ako ng bahay, kaya agad ko tong kinuha sa pagkakapulupot sa aking bewang. Hinampas ko yun sa ere at iwinasiwas. Lumikha pa ng tunog ang latigo nang inihagupit ko yun sa hangin. Agad namang napaurong ang aswang. Gusto mo lips to lips, ha? O sige, dito ka makipagalikan sa latigo ko. Hiyak! Hiyak! Akala mo yata natatakot ako sa latigo mong yan. Hindi! Hindi pala. Ito pa! Hiyak! Wala! Palaging lagpas. Hindi mo ko tinatamaan. Gusto mo talaga maramdaman ang lupit ng aking latigo, ha? Sige, maghintay ka. Plagalong. Arde! Hey! Ha! Sinambit ko ang katagang itinuro sa akin ng engkantado na nagbigay ng latigo. Isang salitang Latin na ang ibig sabihin ay latigo, umapoy ka. Kaya agad umapoy ang hawak kong latigo. Subalit hindi ako napapasok nito. Iwinasiwas ko yun sa ere, papunta sa aswang balbal na nanggaya ng anyo ng mahal kong si Segunda. Ngayon, lumapit ka, aswang balbal. Malaking panlulokong ginawa mo sa akin, hayop ka. Pati itsura ni Segunda, kinopya mo para lamang ako'y linlangin. Paulit-ulit kong winasiwas sa ere ang latigong apoy at nakita kong hindi magkandatuto ang aswang para iwasan ang latigo. Tinamaan siya ng dulo nito at pumalahaw. Subalit nang masaktan, ay nagmamadaling tumakbo papalayo. Nang mawala na ang aswang balbal, ay nakarinig ako ng boses. Boses yun ni Segunda na humahangos. Damasco! Bakit? Ano nangyari? Huwag kang lalapit. Sige, subukan mo lumapit. At hahagupin talaga kita nitong aking latigo. Subukan mo! Huwag Damasco! Ako ito si Segunda. Hindi mo ba ako nakikilala? Sigurado ka? Ikaw si Segunda? Hindi ikaw ang aswang na balbal? Aswang na balbal? Sabi ko na nga ba? May nagyaring hindi maganda. Nag-atrasado lang ako ng dating dahil may naganap na kalokohan. May aswang na nagkunwaring ako. Paano ko maniniwala na ikaw nga si Segunda? Sige nga. Heto, ang medalyo na suot ko at itong singsing na pilak na bigay mo sa akin. Andito sa daliri ko. Kaya maniwala ka. Ako ito, si Segunda. Aba, oo nga. Ikaw na nga yan, Segunda. Pambihira na yan, oo. Muntik na ako. Pinaglaruan ako ng isang aswang na balbal. Buti na lang at walang masamang nangyari sa'yo, Damasco. Hindi umubrang yabang ng aswang na yun sa aking latigong apoy. Ikalawang pagkakataon na ito, Damasco, na merong umatake sa iyong aswang. Ibig sabihin nun, ako talagang punteriya nila. Plano nila akong paslangin. Ramdam ko na may kinalaman yun sa akin sa pagbabahala natin. Yan din nga naiisip ko. Pero sabi ko nga sa'yo, walang maaaring pumigil at tumadlang sa akin. Handa kong harapin ang kahit na ano. May pakita ko lang sa'yo ang aking wagas na pagmamahal. Ay nako, Damasco. Nag-aalala tuloy ako. Naiisip ko minsan na itigil na lang natin ito. Hindi maaari. Hindi ako papayag, mahal ko. Dahil ikaw ang aswang na balbal. At ikaw ang aswang na balbal. Hindi
Pero dahil sa akin, nalalagay sa peligro ang buhay mo. Magagawa natin yun ng paraan. Ayokong ako maging dahilan para mawala ka, Damasco. Abay, hindi ko yun makakaya. Pero kung lalayo ka at mawawala muli si Gunda, para na rin akong namatay. Kaya ayokong magkahiwalay ulit tayo. Kung ano man pinagdaraanan natin ngayon, alam ko na may paraan pa at malalagpasan natin ang lahat ng ito, mahal ko. Sana nga, Damasco. Dahil wala akong ibang hinihiling kundi maging masaya at maging payapa ang pagsasama natin. Sa kabila ng mga nangyari ng araw na yon, ay sinikap pa rin naming maging masaya kahit maikli man ang sandaling yon para kami ay magkasama. Samantala, ang aswang na balbal na nanloko sa akin at ang nagkunwaring si Segunda ay alam kong nagbalik sa kung sino mang nag-utos sa kanya dahil alam kong hindi basta kikilos ang isang aswang kung walang pinuno na nagmamando sa kanya. Tonto! Bobo! Ugok! Boss Antonio, sakit naman nun. Nakatatlong aribas ka sa akin ah. Nagtatanong ka pang ungas ka, umpong. Kung di ka ba naman saksakan ng tanga? Boss, kailangan mo pa ulit-ulit? Dahil nakakapigong ka. Napakadali lang ng pinapagawa ko sa'yo. Pumalpa ka pa! Sinasabi niyong madali ang pinapagawa niyo sa akin, boss? Oh! Napakadali lang nun! Madali pala eh. Eh di sana, kayo na lang ang gumawa. Ano ka ba? Talagang nangangatwirang ka pang ungas ka? Sabi niyo kasi, boss, madali lang. Kaya sana ikaw na lang ang nagpunta dun kay Mang Damasco at nakipaglaban sa kanya. Diring-diri nga ako habang kausap ko siya. Ang baho pala ng hininga ng matandang kutsero na yun. Buti na lang, hindi tinuloy yung pagkiss sa akin at nakagawa ka agad ako ng paraan. Kunwari ka pa. Mukhang nag-enjoy ka rin naman. Iyak! Hindi no! Paano ako mag-e-enjoy? Eh, ang baho nga ng hininga niya. Amoy nabubulok na karne. Amoy yun ang hininga mo, ugok. Pero umpong, sinayang mo ang pagkakataon. Dapat sana, wala na ang matandang si Damasco. Hindi na sana niya guguluhin pa ang mama ko. Boss, kung ang mama mo na lang kaya ang pagsabihan mo, para sa akin di na makipagkita pa kay Mang Damasco. Alam mo namang matigas ang ulo ni mama. Ayaw niyang papigil sa kanyang kalokohan. Hindi ko nga alam kung ano ba nakita niya doon kay Damasco para magpakabaliw ng ganon. Boss, alam mo ang tawag doon? I love. Pagmamahal. Boss, umiibig kasi ang mama mo. Isang walang kwentang pag-ibig. Pero hindi ako titigil. Hanggat hindi ko napuputol ang kanilang kaibangan. Matitigil lang si mama kapag nawala na ang kutserong yun. Kaya nga na, boss, ang malaki mong problema ay nagiging tagapagtanggol pa ni Damasco ang mama mo. Isa pa, hindi pang karaniwan ng taglay na latigong apoy ng kutserong yun. Pabira, marami ng aswang na napatay ng kanyang sandata at ayoko mapabilang dun. Kaya kung gusto mo, boss, ikaw na lang ang humarap doon sa kutsero. Talagang inutil ka, umpong. Ako ang pinuno ng aswang. Tapos ako ang uutusan mo. Mas malakas ka, boss, kumpara sa gaya namin. Kaya mas tamang ikaw ang makipaglaban sa kanya. Ang dami mong pang sinasabi. Mas mainam kung ititikom mo na lang ang bibig mo, umpong. Saka pala, kailangan makahanap kayo ng mga magiging biktima ngayong gabi. Pangunahan mo ang pagsalakay nang hihina na mga kasama nating aswang. Kailangan na nilang makatikim ng sariwang dugo at laman ng tao. Paano natin mapapalaganap ang ating lahi? Paano tayo dadami kung mababawasan tayo dahil sa kanilang panghihina? Huwag kayo mag-alala, bossing. Akong bahala. Mas gusto ko ang misyon na yan, ang lumusob sa mga kabahayan, kaysa harapin ang matandang kutsero na yun. Isa pa, wala rin naman akong magagawa eh. Dahil kapag nakailam ang mama Segunda mo,
hindi ako makakakilos dahil hindi ka naman papayag na patulan ko ang mama mo at madamay siya. Ang gusto mo lang ay si Damasco ang mapatay at hindi masaktan ang mama mo. Kaya talagang mahirap ang ipinapagawa mo, bossing. Dahil sa sunod-sunod na hindi inaasahang pangyayari sa pagkikita namin ni Segunda, kaya ang atensyon ko ay napunta sa pag-iisip kung sino ba ang nais na magpapatay sa akin gamit ang iba't ibang uri ng aswang. Kaya naman, nawala sa mga plano ko ang pagbabantay para sa katahimikan ng baryo. Nang sumunod na gabi ay sumalakay ang mga aswang at merong mga kawawang biktima. Nadamay din po pala ang mga magulang ng isa ko pong kaklase ng elementary. Pinasok po ng aswang ang bahay nila, Lolo Damasco, at napatay po ang tatay at nanay niya. Kawawaan naman po. Nalulungkot akong malaman na ang balitang yan, Apo. Mukhang hindi talaga titigil ang mga aswang na yun sa pananalanta dito po sa lugar natin, Lo. Kung magpapatuloy sila sa pag-asik ng lagim, marami pong mamamatay dito, tiyak. Huwag ka mag-alala, Apo. Gagawan ko yan ng paraan. Harapin niyo po mga aswang, Lo. Yun naman talagang dapat kong gawin. Dahil sayang ang pagiging manunugis ko kung tatahimik lang ako at walang gagawin. Lo, tutulungan ko po kayo. Pero dapat, mabigyan niyo rin po ako ng agimat. Alam kong may tinatago po kayo kasama ng inyong latigong umaapoy kapag lumalaban po kayo sa mga aswang. Kahit meron pa ako, Apo, hindi pa panahon para ibigay ko yun sa'yo. Lo, malaki na po ako. Wala ka pa sa tabang gudang. Abay, 14 anyos ka pa lang, ha? Kailangan tumuntong ka muna sa edad na 20 bago ko pa malayang maipapasa sa'yo ang taglay kong agimat kasama ang latigong umaapoy. Grabe, ang tagal naman po nun, Lo. Pero di tayo maaaring magmadali dito, eh. Dahil kung hindi ko yun susundin ay maaaring ikapahamak mo. At ayoko namang mangyari yun para sisihin ako ng nanay mo. Ay, naku. Sige na nga po. Pero Lo, kapag makikipaglaban kayo sa mga aswang, gusto ko samahan kayo, ha? Para mapanood ko po kayo at makita ko kung paano po kayo makipaglaban. Yung po gagayahin ko, Lo. Kaya lamang, Apo, magiging mahirap kung kasama ka. Dahil maaari kang gamitin ng aswang laban sa akin. Mag-iingat naman po ako, eh. May iba't ibang paraan ng kampo ng dilim. Minsan ay mahirap mahulaan. Posibleng gamitin nila ang mga taong malapit sa akin para linlangin ako at makuha ang aking kainaan. Katulad na lamang ng ginawa nila kailan lang nang makipagkita ako kay Segunda. Yung sinabi niyo po sa akin na nagkunwaring si Lola Segunda ang aswang na nakaharap po ninyo, yun po ba? Oo, tama ka. Kaya mas makakakilos ako kung ako'y nag-iisa lamang at walang ibang iniisip. Tumahimik ang apo ko sa aking mga ipiniliwanag. Subalit alam ko ang takbo ng isip ni Nitoy. Sadyang may kakulitan at pasaway talaga. Umaasa na lamang ako na maiintindihan niya ang mga sinasabi ko at pakikinggan niya yon. Nang gabing yon ay naghanda ako para lumabas ng bahay. Hindi ako papayag na muli pa'y magasik ng lagim ang mga aswang at may mga taga-baryong mapahamak. Tiniyak kong tulog na ang mag-inang Minda at Nitoy. Nang lumabas ako ng bahay, ay pinuntahan ko ang alaga kong kabayo sa kanyang kwadra. Sasakyan ko siya para mag-ikot kami sa baryo at protektahan ang mga kalugar ko. Alam nila ang pagiging antingero ko, kaya ako ang inaasahan nilang magbibigay sa kanila ng proteksyon. Silverio, may lakad tayo. Kaya kailangan kita. Gaya ng dati, haharapin natin ang mga aswang na nanggugulo dito sa baryo. Handa ka na ba? Humalinghing ang alaga kong si Silverio na tila naintindihan ang aking sinabi. Inalis ko ang kahoy na nakaharang sa kwadra at lumabas doon ang aking alaga. Isiniksik ko na rin sa sinturon ko ang latigo na siyang mahalagang sandata ko laban sa mga kampon ng kadiliman. Sumakay na ako kay Silverio para simulan na ang gagawin kong pagroronda. Magiging madali ang pag-iikot ko sa buong baryo dahil yon kay Silverio. Habang sakay ako ng kabayo,
ay nararamdaman ko ang pag-init at pamimigat ng aking pakiramdam. Isang bagay lang ang nais nitong ipahiwatig. May mga aswang na malapit lang sa aking kinaroroonan. Saglit pa ay narinig ko ang sigawan ng mga taong takot at may nangyayaring hindi maganda. Bahagya kong hinatak ang tali sa leeg ni Silverio upang patakbuin siya ng mas mabilis patungo sa lugar na nangangailangan ng tulong ko. Isang bahay ang nakita ko na may mga taong tumatakbo galing sa loob. May mga aswang na humahabol sa kanila at 2 uri ng aswang yon. Aswang na lumilipad at aswang na lumalakad lamang. Takot na takot ang pamilya na pinasok ng mga aswang. Mga walang hiya kayo! Tigilan niyo sila! Tantanan niyo ang mga taong wala namang kasalanan sa inyo. At ako ang harapin ninyo. Ako ang atakihin niyo. Mga walang hiya kayo! Napahinto ang mga aswang sa sigaw ko. Gaya ng sinabi ko sa kanila, ako nga ang kanilang binalingan. Kaya naman, nakatakbo papalayo ang pamilyang muntik na sanang maging biktima. Sige! Lumapit kayo sa akin nang makita niyo ang hinahanap niyo! Magkakasunod na umatake sa akin ang 2 aswang. Ang lumilipad at lumalakad pero hindi ang gaya nila. Ang kakatakutan ko, agad kong kinuha ang latigo na nasa aking bewang at agad itong iwinasiwas bago pa tuluyang makalapit ang mga aswang na may nakakatakot na anyo. Katulad ito ng isang malaking paniki at meron ding matutulis na mga kuko. Hindi kayo natatakot, ha? Ang lakas din ang loob niyo, ha? Paulit-ulit kong winasiwas ang latigo upang makakuha ako ng buwelo. Saka muli kong sinambit ang salitang Latin upang magkaroon ng apoy at lumiyab ang latigo ko. Flagellum! Arde! Hindi ako binigo ng aking latigo. Agad itong umapoy at naglagablab habang ipinapaikot-ikot ko sa ere. Lumapit sa akin ang 2 aswang, subalit nauna rito ang aswang na hindi nakakalipad. Lumundag ito para ihulog ako mula sa pagkakasakay ko sa aking kabayo. Pero nabigo siyang atakihin ako. Kaya hinagupit ko siya ng aking latigo at tinamaan ang ulo ng aswang. Umangil ito sa sakit lalo na't umaapoy ang latigo na tumama sa kanya. Lalo lang itong nagalit na tila nais gumante sa akin. Subalit may naisip na paraan ng aswang. Bigla itong umikot papunta sa likuran ni Silverio. Hindi ko alam kung anong pinaplano niyang gawin. Bigla nitong hinaltak ang buntot ng kabayo ko. Nasaktan at nagulat si Silverio, kaya nagdadadamba ito. Mabuti na lang at mahigpit ang pagkakahawak ko sa tali na nasa leeg niya. Kaya hindi ako nahulog. Dahil nabigo ang aswang na maihulog ako, hindi pa rin siya tumigil. Nakita ko ang muli niyang paglundag ng malakas papunta sa akin. Pero sinalubong ko siya ng aking hawak na latigo. Pumulupot yon sa leeg ng aswang. Kasabay ang bigla din itong pagliyab. Kaya umaapoy ang aswang na bumagsak sa lupa. Nagpagulong-gulong ito upang patayin ang apoy na tumutupok sa kanyang katawan. Subalit, bigo siyang mapuksa ang apoy na patuloy sa paglagablab hanggang tuluyan na itong hindi gumalaw at nasunog. Nakita ng aswang na lumilipad ang nangyari sa kanyang kasama. Nakaramdam marahil ng takot ang aswang na mukhang paniki, kaya ipinagaspas ang pakpak nito upang tumakas. Ngunit hindi ako papayag na makatakas basta-basta ang halimaw. Kaya hinila ko ang tali ni Silverio upang sundan namin ang lumilipad na aswang na noon ay papatakas na. Hiya! Hiya! Silverio! Sundan natin ang aswang na yun! Bilisan mo! Mabilis na tumakbo si Silverio para sundan ang aswang habang pinapaikot-ikot ko sa ere ang hawak kong latigo. Hindi makalipad ng mataas ang aswang. Siguro, sadyang ganun lang kababa ang kanyang lipad. Kaya naman, tinamaan ito ng hawak kong latigo
Gumewang-gewang habang lumilipad ang aswang. Wala na sanang tamang direksyon ang kanyang pupuntahan. Dahil yon, sa sakit na nararamdaman, sanhi ng pagkakahagupit ng latigong apoy. Saglit pa, ay bigla na lang itong bumulusok at tumama pa sa katawan ng isang puno. Nangingisay ang aswang na bumagsak sa lupa. Pinalapit ko si Silverio sa aswang at paulit-ulit kong hinagupit ng latigo. Humihiyaw at umaangil ang aswang. Nahihirapan siya habang umaapoy ang kanyang katawan. Biglang sumiklab ang aswang at tuluyan na itong natupok. Aalis na sana kami ni Silverio sa lugar na yon nang mula sa isang madilim na lugar ay lumabas ang isang uri pa ng aswang. Hindi pa tayo tapos. May araw ka rin. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa aking mga kalahi. Magtutuos pa tayo! Nagulat ako sa biglang pagsulpot ng aswang na yon. May iba pa palang kasama ang aswang na aking napaslang. Subalit sa halip na sumugod at umatake ang natitirang aswang na sumulpot bigla mula sa dilim, ay nagbanta lamang ito at umalis din. Hindi ko alam kung naduduwag ba ito o kung ano, o sadya lang nag-aalala dahil nag-uumpisa ng magbukang liwayway. Mabilis itong tumalilis, kaya ang ginawa ko ay pinatakbo ko si Silverio para sundan ito. Hiyay! Silverio, sige pa! Bilisan mo! Sundan natin ang papatakas na aswang! Hindi siya maaaring makatakas! Mabilis ang aswang at patago-tago pa sa mga makakapal na halaman. Subalit nakasunod lamang sa kanya si Silverio. Yun ang isa sa kakaibang katangian ng kabayo ko na ipinasa ng engkantadong kaibigan ko. May kakayahan si Silverio na makita ang tamang daanan kahit pa nasa dilim. Hiya! Malapit na natin siyang abutan! Sige pa! Hiya! Hiya! Bilisan mo pa! Habang patuloy kami sa pagsunod sa aswang, ay naging pamilyar sa akin ang lugar na tinatahak namin. Aba, papunta to sa kabilang baryo sa lugar nila Segunda. Taga rito sa kabilang baryo ang mga aswang na umatake sa akin. Lalong hindi na namin tinantanan ang pagsunod sa aswang. Kaya ganun na lamang ang gulat at pagtataka nang bigla itong nawala ng malapit na sa lugar ni na Segunda. Nakapagtago ito sa matatayog na puno na may makakapal na damo. Anak sa teting, nawala ang aswang na sinusundan namin sa lugar na malapit sa bahay ni na Segunda. Anong ibig sabihin nun? Sa lugar na ito naninirahan ang aswang na yun? Mag-uumaga na nun at alam kong hindi na magpapakita pa ang aswang. Kaya inutusan ko na lamang si Silverio para bumalik na kami ng bahay. Gising na ang anak kong si Minda nang makauwi kami ng alaga ko. Magdamag kayong wala, Itay. Saan ba kayo galing? Ginawa ko lang ang tungkulin ko, Minda. Ano ho? Nanugis na naman kayo ng aswang? Oo. At dalawa napatay ko. Nasunog ko sila na parang inihaw dahil sa aking latigong umaapoy. Ay, Diyos ko. Mabuti naman po at ligtas kayo. Nagiging maingat naman ako Kailangan ko kasing gawin ang trabaho ko bilang manunugis. Hindi ko kailangan baliwalain ang tungkulin ko, Minda. Dahil posibleng mawalan din ang kapangyarihan ng latigo kung hindi ko ito gagamitin. Abay, sayang naman. Wala akong maipapamana sa aking apo. Itay, hindi niyo po gagawin yon. Hindi niyo ipapasa sa anak ko ang pagiging manunugis ng aswang. Pero yan ang gusto ng anak mo, Minda. Pero ayoko. Ayaw mo bang ipagpatuloy niyang pagiging manunugis ko at maging bayani at magsilbi sa mga kababayan natin? Marami siyang matutulungan pa nagkataon. Itay, hindi lang ang pagiging manunugis ang pwedeng gawin para makatulong sa kapwa-tao. Anak, hindi mo mapipigilan ang gusto ng anak mo. Itay, ako ang masusunod.
Ayokong maging magulo ang buhay niya pagdating ng panahon at malalagay lagi sa panganib. Isang simple at payapang buhay ang gusto ko para kay Nitoy. Maintindihan niyo po sana ako. Samantala, ang naging pagtatalo namin ng anak kong si Minda ay narinig ni Nitoy na noon ay gising na rin. Kaya ng tanghali na, pagdating ko galing sa pamamasada ng kalesa, ay kinausap ako ng aking apo. Lo, huwag po kayong maniwala kay nanay ha. Gusto ko pong ipasa niyo po sa akin ang pagiging maninugis. Ang mag-ingat po sa latigong umaapoy. Apo, ayoko namang kami ng nanay mo mag-away bandang huli. Pero Lo, idol ko po talaga kayo eh. Gusto ko po kayong tularan. Kung buhay nga lang po si tatay, sa kanya dapat ipapasa yan eh. Yun talaga ang nararapat nito eh. Kaya lamang, maagang nawala ang tatay mo dahil sa malubhan sakit. Kaya nga po eh, ako po ang dapat nasusunod doon. Sa akin niyo pwede papasa. Ay nako, hayaan mo po. Baka naman magbago pa ang isip ng nanay mo. Pero sa ngayon, kailangan kong ipagpatuloy ang aking obligasyon bilang manunugi sa baryong ito. Lalo na't nagbanta ang aswang na nakatakas kagabi. Babalikan daw niya ako at magbabayad ako sa ginawa ko sa kanyang mga kauri. Samantala, nagkakaroon ng pagdududa si Segunda sa mga kinikilos ng kanyang anak na si Antonio. Kaya naman minsan ay kinumpronta niya ito. Alam kong may tinatago ka sa akin, Antonio. Magsabi ka! Ano ba sinasabi mo, Mama? Oras na malaman ko talaga na may ginagawa kang kalokohan. Mananagot ka talaga sa akin. Mama naman, kung ano-anong iniisip nyo. Antonio, matagal akong nagsawalang kibo bilang respeto sa iyong papang si Gustavo. Ano po ba sinasabi nyo, Mama? Alam kong may kinalaman ka sa mga nangyayari kay Damasco. Bakit di mo nalalaman? Wala akong panahon para pag-usapan ng isang walang kwentang kutsero. Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na magkaroon ka sana ng respeto kay Damasco. Hindi yung tinatawag mo siyang walang kwentang kutsero. Tao pa rin siya. Taong ambisyoso. Dahil gusto niyang pumasok sa pamilya natin. Sabi ko naman sa iyo, bakit di mo siya bigyan ng pagkakataon na maipakilala ng gusto ang kanyang sarili at ang kanyang mabuting layunin? Dahil hindi ko siya matatanggap kahit kailan. Kahit para sa akin na lang, Antonio. Yun na nga, Mami. Ipinipilit mo ang kaibangan mong yan. Hindi siya nababagay sa kagaya natin. Hampas lupa siya. Ang sabi ko nga sa inyo, nangahagad siya na magkaroon ng bahagi sa kayamanan nating iniwan ni Papa. Kaya niya gustong balikan. Bakit ba'y pinipilit mo bagay na yan, ha, Antonio? Hindi kailangan ni Damasco ang yamang meron tayo, kundi ang gusto lang niya ay ang makasama lang ako. Ganun na rin yun. Ginagamit ka lang niya. At nagpapagamit naman kayo. Nagpapakatanga. Hindi niyo ba naiintindihan yun? Kaya hindi siya maaaring maging bahagi ng ating pamilya. Kaya ba gusto mo siyang patayin? Ano ba sinasabi niyo, Mama? Itinatanggi mo yan. Samantalang ilang ulit mo na siyang pinagtangkaan gamit ang iyong mga kampong aswag. Ano kanyo? Alam niyo tungkol doon? Bakit hindi? Anak kita, Antonio. At alam ko ang bawat kinikilos mo. Wala kang maililihim sa akin. Yan ang pamanang dati pa eh. Pinagtatalunan namin ng ama mong si Gustavo. Ang ipasa sa iyo ang kanyang pagiging pinunong aswag. Para sa akin, ito ang pinakamahalagang pamana ni Papa. Dahil sa pagiging pinunong aswang, nararamdaman ko ang kahalagahan ko. Nagkaroon ako ng kapangyarihan at sinusunod ako. Kaya nga, napakalaki ng naging pagbabago mo, Antonio. Mula nang mamatay ang papa mo at naipasa sa iyo ang pagiging aswang, naging matigas na ang ulo mo. Hindi mo na ako pinakikinggan. Kaya nga, iniwan ka rin ng babaeng minahal mo dahil sa iyong pagiging aswang. Mas pinili mo yan kesa sa kanya. Dahil di niya ako kayang maunawaan.
At mas masaya ako sa kung ano man ako ngayon. Kahit kailan, yan ang hindi ko makakayang tanggapin. Ang maipasa sa akin, ang pagiging aswang. Matagal kaming nagsama ng papa mo. Pero hindi niya ako napilit. Kaya laking pasasalamat ko sa pamanang medalyon sa akin ng lolo ko. Dahil dito, hindi niya nagawang ipasa sa akin ang pagiging aswang at nabuhay ako gaya ng pagkaraniwang tao. Pero matagal kang nakisama sa kanya, Mama. Dahil yun sa'yo, Antonio. Nagtiis ako para protektahan ka sa kanya. Pero nagawa pa rin niya akong lidlangin dahil lihim niyang naipasa sa'yo ang kanyang pagiging aswang. Hindi ko ikinatutuwa yun dahil kapahamakan ang dala mo sa mga taga rito sa baryo. Ginagawa ko lang na tuparin ang pamanang iniwan ni Papa sa akin. Ang palaganapin ng laing aswang para mas maging malakas ako at maging makapangyarihan palalo. Kapag dumami na mga katulad namin, maaari ko nang pasukin ng iba pang mundo. Anong mundo? Sabihin mo, anong mundo? Ang mundo ng politika. At ako ang kauna-unang laing aswang na magiging mayor sa bayang ito. Katatakutan at susundin ng mga tao. Magiging tila Panginoon ako sa kanila. Napakataas ng ambisyon mo, Antonio. Nakakalula at nakakatakot. Handa kong gawin ang lahat para matupad yun, Mama. Dahil yun ang pangarap nun ni Papa na hindi nagkaroon ng katuparan. At gusto kong ako ang siyang tumupad nun ngayon. Bahala ka sa kung ano man ang gusto mo. Hindi ka naman mapipigilan. Kung anong gusto mo, tsak namang ipagpipilitan mo. Pero isang bagay lang ang sinasabi ko sa iyo. Wag mong papakailaman si Damasco. Yun ang tanging bagay na nais mangyari ni Segunda. Ang tiyakin niya ang para sa kaligtasan ko. Bagay na hindi kayang ipangako ni Antonio, lalo na't may galit siya sa akin at matindi ang kanyang pagtutol sa pagkakaroon namin ng unawaan ni Segunda. Kaya lingid sa kanyang ina ay hindi tumitigil si Antonio sa mga pagpaplano para mawala ako sa landas nila. Lalo na't ramdam niya na ako ang magiging malaking hadlang para sa kanyang mga plano. Dahil bilang isang manunugis ay handa kong gawin ang lahat para tapusin ang kahit na sinong aswang na magdadala ng kasamaan sa baryo. Lalong-lalo na ang pinuno nito. Ngayon, boss, alam mo na siguro ang pakiramdam ng mabigo, ano? Tumigil ka, Umpong. Huwag mo akong kausapin. Nagagalit kayo dahil wala rin kayong nagawa para harapin si Damasco. Yung huling aswang na inutusan mo, sablay na naman. Dahil sa latigong umaapoy, yun ang sumisira sa aking mga plano. Eh kung gumamit ka uli kaya ng aswang na balbal, yung magkukunwari na mama mo para makuha sa kanya ang latigo, ugok ka ba? Hindi na uubra yun. Dahil nagamit na yun. Tsak na magtataka yun. Kaya hindi na pwede. Ang iniisip mo. Dapat, boss, matapos na ang mission mong paslangin si Damasco. Dahil iba ang nararamdaman ko dito eh. Bakit? Anong nararamdaman mo, Umpong? Ano man sandali, ay magiging papa mo na ang hampas lupang kotsero na yun. Payag ka ba nun? Tatawagin mo siyang Papa? Ugok! Hindi mangyayari yun. Aray ko naman, bossing. Kung makabato ka naman, bagas. Buntik na mataktak ang utak ko, ah. Ayoko ng biro mo. Hindi nakakatuwa. Sakay ito tandaan mo, Umpong. Hindi mangyayari yun. Patayin na muna nila ako bago ko payagang mangyari yun. Eh, boss, magdahan-dahan ka rin naman sa sinasabi mo. Mamaya, abay, magkatotoo yan ang mamatay ka. Tulungan mo na nga lang ako mag-isip ng mga dapat gawin para matapos ng problema sa kutserong yon. Hindi yung kung ano-ano sinasabi mo dyan. Minsan, araw yun ng pagdalaw ko sa bahay ni Segunda.
Kaya inutusan ko si Nitoy na pakainin niya muna si Silverio dahil ikakabit ko ito sa kalesa. Kaya lamang, humahangos na bumalik ng bahay ang aking apo. Naku, Lolo Damasco, may masama pang balita. Ano ka mo? Anong masamang balita? Si Silverio po, nawawala po siya. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Nitoy? Lolo naman ba't naman ako magbibiro? Hinanap ko na nga po si Silverio pero nawawala po talaga siya. Labis akong nag-alala sa binalitang yun ng aking apo. Kaya nagmamadali akong nagpunta sa kuwadrang tulugan ng alaga ko. Wala nga roon si Silverio. May nagbukas ng kanyang kulungan at kinuha siya. Ninakaw ang kabayo ko na itinuring ko na para bang anak. Itay, hindi kaya naging biktima yun ng aswang? Di ba sabi niyo po, ay may nakaengkwentro kayong aswang noong nakaraang araw? Kung nakursunada ng aswang si Silverio, andito lang dapat yon. Maaaring pinatay lang siya o sinaid ang kanyang dugo. May maiiwang bakas. Pero, sino naman kaya ang kumuha sa kanya? Yan din nga ang iniisip ko, Minda. Dahil matagal nang iniwan ko sa kanyang kwadra si Silverio. Pero ni minsan, wala namang nakikialam sa kanya doon. Kundi ngayon lang nangyari. No, kung hanapin na lang kaya natin, baka naman talagang nakawala lang siya tapos naglakad hanggang sa makarating po sa malayo. Sana nga'y ganun lang dito eh. At walang masamang nangyari sa aking alaga. Mag-isa lang akong hinanap si Silverio. Habang naglalakad ako sa paghanap sa aking kabayo, ay may nakapagsabi sa akin na nakita niya ito sa kabilang baryo. Kaya agad akong nagtungo doon. Natagpuan ko si Silverio na nanginginain ng damo sa isang lugar na may sariwang damo at malapit din sa ilog. Nagmamadali akong lumapit sa kanya. Pero nang lapitan ko siya, ay iba ang naramdaman ko. May kakaibang init at may enerhiyang gumapang bigla sa katawan ko nang mapadaiti ang kamay ko sa katawan ng kabayo ko. May mali dito. Bakit ganito? Mahirap ipaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi ganun ang nararamdaman ko kapag napapadikit ako sa katawan ni Silverio. Kaya biglang napaurong ako at agad kong hinagilap ang aking bewang kung saan nakalagay ang aking latigo. Kasabay ng paghagupit ko sa hangin ng aking latigo na lumikha pa ng tunog, ay siyang biglang pag-urong naman ng kabayong nasa harapan ko. Hayop ka. Alam kong hindi ikaw si Silverio. Hindi ikaw ang kabayo ko. Nararamdaman ko yun. Ginaya mo lamang ang kanyang itsura. Bago ko pa hatawin ng latigo ang kabayong pinagdududahan ko, ay biglang nagbago ang anyo nito. Ang kabayong kaharap ko ay naging isang aswang balbal. May mukha pa rin ito na gaya ng kabayo, pero nagbago ang katawan dahil nagkaroon ng matutulis na kuko. Umasta itong aatakihin ako. Subalit naging mabilis ang paghagupit ko rito gamit ang latigo. Hindi pa nag-aapoy ang latigo, pero nakita ko ang takot sa muka ng kabayo nang ihagupit ko ito sa kanya. Talagang hindi ko siya tinigilan. Kaya naman, sa bawat hagupit ko ay lumulundag at dumadamba ito. Sadyang ako ang punteriya ng kung sino mang may pakana ng mga panlilinlang na yon. Nais niya akong tapusin dahil sa takot ng aswang na hinagupit ko ng latigo ay naduwag ito at nagmamadaling umalis. Nang makaalis ang aswang ay siya namang paglitaw ng isa pang kabayo. Natitiyak kong si Silverio na ito, kaya gano'n na lang ang tuwang naramdaman ko. Subalit bago pa ako nakalapit sa kanya, ay nagpakita rin si Antonio na nakakubli lang pala. Ito ba ang kabayong hinahanap mo? Hampas lupang kutsero? Sandali lang. Bakit hawak mong kabayo ko, Antonio? Dahil alam kong ito ang magiging alas ko. Ano bang kailangan mo sa akin? Pakawalan mo si Silverio para makalapit siya sa akin. Ano ka, ungas? Bakit ko siya pakakawalan? Di ba sinabi ko, siya ang alas ko? Sabihin mo nga,
May kailangan ka ba sa akin, ha, Antonio? Oo. Kapalit ng alaga mo si Silverio. Ibigay mo sa akin ang latigo mo. Nababaliw ka na ba? Ba't ko ibibigay sa'yo ang latigo ko? Kung ayaw mo, madali naman akong kausap eh. Pero sa isang utos ko lang, ay darating dito mga kauri kong aswang at pagtutulungan namin siyang pagpiestahan. Pagkatapos sabihin yun ni Antonio, ay biglang nagbago ang anyo nito at naging aswang. Anak ng putya. Isa kang aswang, Antonio! Ganun na nga, Damasco. At hindi lang basta aswang, kundi ako ang pinuno ng mga aswang sa lugar na ito. At sa iba pang lugar na malapit dito. Kung ganun, ikaw ngayon. Ikaw ang gumagamit ng iba't ibang uri ng aswang para paslangin ako. Para lukuhin ako. Wala lang iba pa. Dahil yun ang dapat mangyari sa'yo, Damasco. Ang mamatay! Papatayin mo lang pala ako. Bakit ko pa isusuko sa'yo ang aking latigo? Kapalit ni Silverio. Kung di mo ibibigay ang latigo, sige na, hampas lupang kutsero. Magpaalam ka na sa iyong kabayong kamukha mo. Huwag mong sasaktan si Silverio! Takot kang saktan ko ang kabayo mo. Ayaw mo mawala siya? Dahil hindi lang siya basta kabayo sa akin. Hindi ko lang siya kaibigan. Kundi pamilya ko na rin si Silverio. Wow! Nakakaiyak naman yan. Pero wala akong pakialam kahit na ano pa ang trato mo sa kabayong ito. Mas masarap pa rin siyang gawing pagkain ng mga kalahi ko. Bakit mo ba ginagawa lahat ng ito, Antonio? Ay di bang atraso ko sa'yo, hayop ka? Tanga ka ba, Damasco? Huwag mong sabihin hindi mo pa rin alam. Dahil ba sa pagmamahala namin nagbama mo? Yung bang dahilan? Dahil ayaw mong tantanan si Mama. Nagpupumilit kang pumasok sa buhay namin. Ngunit hindi naman pipwede yun. Hindi ka karapat-dapat sa mama ko. Mahal ko ang mama mo. Nagmamahalan kami ni Segunda. Gusto lang namin dugtungan ng pagmamahalan namin noon para maging masaya kami. Yun lang ang gusto naming dalawa. Yun na nga eh. Masyado mo na nauto ang mama ko. Pero ngayon nandito na rin tayo at magkaharap. Gagawin ko ang lahat para tapusin ka. Napagplanuhan ko na ang pagkikita natin ito. At handang-handa na ako. Hindi ko na rin katatakutan pa ang latigo mong umaapoy. Ikinagulat ko ang muling pagbabago ni Antonio. Mas naging nakakatakot siyang aswang. Yun yata ang iba pang kakayahan ng pinuno ng aswang. May kakayahan silang magpalit ng anyo ng 2 beses. Handa na siyang umatake sa akin. Hinagilap ko naman ang latigo na nasa bewang ko bilang proteksyon at sandata. Subalit, bago pa siya nakalapit at atakihin ako, ay biglang dumating ang mama niya na si Segunda. Huwag na huwag mo siyang sasaktan, Antonio! Segunda, pabayaan mo siya. Huwag ka na makialam dito. Umalis ka na rito, Mama. Pabayaan mo ko. Wala kang gagawin sa kanya, Antonio. Hindi mo sasaktan si Damasco. Hindi lang basta pinigilan ni Segunda ang anak niya, kundi humarang pa siya sa aking harapan para hadlangan ang anumang pinaplano ni Antonio. Ano bang ginagawa mo, Mama? Huwag kang humarang. Umalis ka riyan para matikman ang kutserong yan ang ganti ko dahil sa mga ginawa niya sa mga kalahi ko. Antonio, sinabi ko naman sa'yo, hindi mo maaaring saktan si Damasco. Kung papatayin mo siya, isama mo na rin ako. 2 mo na lang kaming patayin! Nahihibang ka na ba, Mama? Bakit kailangan ipagtanggol mo siya? Dahil mahal ko siya. Hindi mo ba yung kayang maintindihan? Isang kabaliwan ang pagmamahal mo sa kanya. Hindi ka ba nahihiya sa akin? Para bang mas pinapahalagan mo pa ang pagmamahal mo sa taong yan kumpara sa mga alaala at pagmamahal sa'yo ni Papa? Wala ka kasing alam, Antonio.
Hindi mo nalalaman ang totoo. Ang lahat ng pinagdaanan ko. Ang lahat ng mga pasakit at pagtitiis ko. Ano ba't sinasabi mo, Mama? Bakit? Hindi ka ba naging masaya kay Papa? Oo. Hindi ako kailanman naging masaya sa Papa Gustavo mo. Yon ang katotohanan, Antonio. Yon ang masakit na katotohanan. Ano? Pero matagal kayo nagsama! Tama ka. Pero sa bawat araw na lumilipas kasama siya, ay puno yun ng pagtitiis. Puno ng takot. At nanatili lang ako dahil yun sa'yo. Dahil ayoko na may masamang mangyari sa'yo, Antonio. Lalo na nung bata ka pa. Hindi ko kayo naiintindihan. Kasabay ng pagsasagutan ng mag-ina, ay kumalma na rin si Antonio. Bumalik siya sa kanyang dating anyong tao. Antonio, nakikiusap ako sa'yo, anak. Hayaan mo na lang ako maging masaya sa taong totoong mahal ko. At sinabas ko yon. Para mo na rin sinabi na hindi mo minahal si Papa. Alam kong masasaktan ka, anak. Pero, yun ang katotohanan. Hindi ko nagawang mahalin ang Papa Gustavo mo dahil mahirap siyang mahalin. Kahit pa matagal na panahon kaming nagsama. Dusa ang bawat araw na kasama ko ang Papa mo. Sinasaktan niya ako at pinahihirapan. Lahat ng yon ay nakakumpli sa'yo. Hindi mo yun alam, anak. Mahal niya ako pero malupit siya sa akin. Dahil sadista ang Papa mo. Mas masaya siyang nakikita kong nasasaktan at nasusugatan. Pinagtatangkaan rin niya akong patayin. Nagmagalit siya ng gusto sa akin. Pero nahadlangan ko yon. Dahil sa taglay kong medalyon. Hindi yan totoo, Mama. Sinisiraan mo lamang siya sa akin. Palibasa, wala na siya para ipagtanggol ang sarili niya. Kaya mo nasasabi ang lahat ng yan. Walang dahilan para siraan ko siya sa'yo. Ang sinasabi ko sa'yo ay ang katotohanan na matagal ng panahon kong itinago. Sinasabi mo lang yan dahil ang gusto niyo ay maniwala ako. Para pumayag ako sa gusto mo na magsama na kayong dalawa ng kutserong yan. Anak, maniwala ka sa mga sinasabi ko sa'yo. Yun ang katotohanan. Sadyang matigas ang loob ni Antonio. Hindi niya kayang paniwalaan ang mga sinasabi ni Segunda. Ayaw niya rin pakinggan ang mga pakiusap ng kanyang ina. Kundi, higit niyang pinaiiral ay ang matinding galit sa akin, lalo na't hindi niya matanggap na ako ang nais ipalit ni Segunda sa papa niya. Minsan pa'y nagbago uli ang anyo ni Antonio. Naging nakakatakot na pinunong aswang ito. Lumikha siya ng tunog at saglit lang ay may mga aswang na dumating at pumaikot yun sa amin. Anong gagawin mo, Antonio? Ba't tumawag ka ng mga aswang na kampon mo? Para tiyakin ang magiging katapusan ng kutserong yan. Binalaan na kita, Antonio. Huwag na huwag mong papakialaman si Damasco. Huwag ka mag-alala, Segunda. Maraming ulit na akong nakasagupan ng mga aswang. Alam kong kakayanin ko ang mga aswang na narito ngayon. Ang taglay kong agimat at ang kapangyarihan ng latigong umaapoy ang magiging kakampi ko. Mga kampon ko, pigilan niyo si Mama upang hindi siya makialam. Ipapakita ko sa harap ni Mama kung papaano ko papatayin at ng mga pinamumunuan kong aswang ang lalaking yan. Agad na sumunod kay Antonio ang mga aswang na inutusan. Hinawakan nila at pinigilan si Segunda upang hindi ako makialam. Gawin mo ang lahat, Damasco! Alam kong kaya mong harapin ang mga aswang na yan! Labanan mo sila! Agad na umatake sa akin ang mga aswang na inutusan ni Antonio. Gamit nila ang kanilang matutulis na kuko at matatalas na pangil. Handa na talaga sila na patayin ako. Subalit, handa akong makipagsabayan sa kanila.
gamit ang aking latigo. Halos magkakasunod na umatake sa akin ang mga aswang. Bago pa sila nakalapit, ay muli kong sinambit ang kataga upang magkaroon ng apoy at maglagablab ang aking latigo. At agad namang yung nangyari. Hinagupit ko muna sa ere ang latigo, kasabay ang pagwasiwas upang lalong maglagablab ang apoy nito. Kitang-kita ko kung paano mag-atubili ang mga aswang sa paglapit sa akin. Pero kahit natatakot sila, ay hindi sila maaaring umurong dahil naroon ang kanilang pinuno. Dapat nilang maipakita kay Antonio ang kanilang katapangan, kaya patuloy lang silang sumugod sa akin. Samantala, hindi kinayang panoorin ni Segunda ang tunggali ang nagaganap, kaya nawalan siya ng malay. Samantala, umikot-ikot ako habang hawak ang latigo, kaya nagagawa kong hagupitin at tamaan ang mga aswang. Umaangil ang bawat tamaan nito, gumugulong sa lupa habang nag-aapoy ang kanilang katawan. Maging ang aswang na humawak kay Segunda ay sumugod na rin sa akin. Subalit sila man ay naglagablab nang mahagupit ko ng hawak kong latigong apoy. Kaya kitang-kita ni Antonio kung paano ko isa-isang natatalo ang aswang na kanyang mga alagad. Hindi niya matanggap ang sinapit ng mga ito. Dahil sa naging kabiguan ng mga aswang na inutusan ni Antonio, ay kailangan niyang ipagiganti ang mga ito. Kaya naman, siya na ang nagngangalit na lumapit sa akin. Hindi ko hahayaang manatiling talunan ang mga kampon ko. Ipaghiganti ko sila. Ako ang tatapos sa kayabangan mo, Damasco! Huwag kang puro salita, Antonio. Kailangan siguro mangyari ito na mawala ang isa sa atin. Pero tinitiyak ko na ikaw yun, hayop ka. Masyado kang hambog, matandang kutsero. Anong akala mo sa akin? Isang paslit na basta mo makakaya at magiging iyakin? Patunayan mo na malakas ka nga at kakayanin ang aking latigong umapoy. Bago pa ako matapos sa sasabihin ko, ay agad na sumugod sa akin si Antonio. Umaatungal ito at puno ng galit sa ginawa niyang pag-atake sa akin. Subalit, mabilis akong nakaiwas, kaya hindi ako tinamaan ng kanyang matutulis na kuko. Inilabas niya ang kanyang pangil upang yun naman ang gamitin. Subalit nagawa ko siyang hagupitin ng aking latigo. Ginamit naman niya ang kanyang kamao upang patikimin ako ng malakas na suntok. Tumama yun sa akin at halos tumilapon ako. Mahinang nilalang! Suntok ko lang! Wala ka nang nagawa! Hindi ko inaasahan ang sunod na gagawin nito. Itinikom niya ang kanyang bibig na tila ba may ibig mangyari. Agad kong naisip nun ang aswang na mutog na bumuga sa akin ng kanyang laway na naging dahilan ng panghihina ko dahil sa lasong taglay. Hindi ako dapat mabugahan ng inipon niyang laway, kaya hinagupit ko siya sa kanyang leeg. Tinamaan yun at nag-iwan ng sugat. Kaya naman, naibuga nito ang iniipong laway, subalit hindi sa akin, kundi sa lupa. Nakita ko ang malakas na paglundag ng aswang na si Antonio at nakaamba ang kanyang paa patungo sa akin. Mabilis ang mga pangyayari at minsan pa ay tinamaan ako. Malakas ang pagkakasipa sa akin kaya tumilapon ako. Sa lakas ng tadyak ay nabitiwan ko ang aking hawak na latigo. Anak ng putya, napahiwalay sa akin ang latigo ko. Kailangan makuha ko yun. Pero malayo sa akin. Wala ka nang magagawa ngayon, matandang kutsero. Bilang na ang mga oras mo, matitigil na ang pangingila mo at matitigil ka na rin sa kabaliwan mo sa baba ko. Hinawakan ako sa leeg ng aswang at iniangat. Nahirapan akong huminga. Yun na marahil ang aking magiging katapusan. Subalit nagkamalay bigla si Segunda at nagmamadaling lumapit kay Antonio. Kinuha nito ang medalyon sa kanyang leeg at idinikit sa katawan ng anak. Pumalahaw ang aswang na si Antonio. Labis itong nasaktan sa ginawa ng kanyang ina.
Kaya nabitiwan ako ni Antonio at bumagsak ako sa lupa. Samantala, sinamantala ko naman ang pagkakataong yun para makuha ang aking latigo. Sabi ko naman sa'yo, wala kang masamang gagawin sa kanya, Antonio! Tama na kaibangan niyo, Mama. Walang silbi ang kutserong ito. Wala kang magandang mapapala sa kanya. Kaya dapat siyang mamatay. Magagawa mo siyang patayin? Oo! Dahil malaki ang atraso niya sa akin. Maging sa mga kauri kong aswang. Sige, gawin mo! Gawin mo! Patayin mo ang iyong sariling ama! Ang iyong sariling dugot naman! Nakita kong natigilan si Antonio sa sinabi ni Segunda. Subalit higit ako dahil noon ko lang yun narinig sa kanya. Dahil kahit minsan ay walang nabanggit sa akin si Segunda tungkol kay Antonio. Anong kalokohan na sinasabi mo, Mama? Hindi ko ama ang hampas lupang yan. Yun ang katotohanan, Antonio. Ayoko sanang ipaalam pa ang lihim na ito. Pero kung hindi mo titigilan si Damasco at hahangarin mo pa rin patayin siya, tama lamang na sabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Hindi siya ang ama ko. Si Gustavo ang tunay kong ama. Si Gustavo lang ang kinikilala mong ama. At alam rin ni Gustavo ang totoo na hindi kanya tunay na anak. Pero, hindi niya ako tinuring na iba. Ipinadama niya sa akin ang pagiging ama. Oo, naging ama nga siya sa'yo. Tinanggap kaya na parang tunay na anak dahil wala siyang kakayahan para magkaroon ng anak. Baog si Gustavo. Kaya nang malaman niyang buntis ako, tinanggap niya yon. Isa pang dahilan kung bakit nagawa kanyang tanggapin ay upang meron siyang pagpasahan ng kanyang pagiging aswag para may ipagmalaki rin siya sa kanyang angkan at mga kaibigan. Pero ang katotohanan, hindi siya tunay mong ama, Antonio. Kundi anak ka ni Damasco, ang taong nilalait mo at gusto mong patayin. Hindi. Hindi totoo yan. Niloloko mo lang ako. Ayaw mo pa rin akong tigilan, Mama. Para lang masunod ang gusto mo. Ang magkasama kayo ng Damasco yan. Talagang matigas ang puso mo, Antonio. Ayaw mo pa rin akong paniwalaan. Sadyang pinatigas na ng mga turo sa'yo ni Gustavo ang kalooban mo at dahil na rin sa pagpasa niya sa'yo ng kanyang pagiging masamang nilalang. Ang pagiging pinunong aswag. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman ng mga sandaling yon. Alam kong hindi nagsisinungaling si Segunda. Hindi siya nag-iimbento ng kwento para lang magbago ang isip ni Antonio. Anak ko si Antonio. Kaya lamang, hindi pa rin siya naniniwala sa lahat ng ipinagtapat ng kanyang ina. Kaya tama na, Antonio. Kung ano man ang binabalak mo kay Damasco ay huwag mo nang ituloy. Narinig mo na mga sinabi ko. At yun ang katotohanan. Hindi ako makapaniwala, Mama. Gawa-gawa mo lang yan para lokohin ako. Dahil ang gusto mo ay pabayaan kita sa kaibangan mo at tuluyan ang baliwalain ng mga alaala ng Papa Gustavo ko. Pasensya na, Mama. Hindi ko matatanggapan lahat at sinabi mo. Itutuloy mo pa rin na paslangin si Damasco. Oo! Dahil yun ang magpapasaya sa akin. Bago pa ako nakakilos, ay umatake na sa akin si Antonio. Lalong nagniningas ang mga mata niya sa galit. Ako naman, ay hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Tumagos sa puso ko ang lahat ng sinabi ni Segunda at pinaniwalaan ko yun. Anak ko si Antonio at yun ang katotohanan. Kaya lamang, galit na galit ng sandaling yun si Antonio at sinugod ako. Hindi ko siya kayang labanan. Hindi ko kayang saktan ang sarili kong anak. Pero para kay Antonio, ako ay kaaway na dapat niyang patayin. Isang malakas na suntok ang pinatama niya sa aking dibdib. Tumigil ka, Antonio! Huwag mong patayin ang tatay mo! Hindi yung pinakinggan ni Antonio. Ang tanging ginawa ko ay tanggapin ang pananakit niya
Subalit ang ginagawa ni Antonio ay nagpapahirap ng kalooban ni Segunda. Kaya nagulat ako sa sunod na ginawa ni Segunda. Hinagilap niya ang latigong apoy at ginamit niya yon para hagupitin si Antonio. Paulit-ulit niyang ginawa yon. Umaangil si Antonio dahil sa nararanasang matinding sakit. Anong ginagawa mo, Segunda? Tama na yan! Huwag mong saktan si Antonio! Anak mo siya! Anak natin siya! Hindi, Damasco. Sadyang nagdilim na ang isip niya. Dahil yun sa pagpasa ni Gustavo ng pagiging masamang aswang. Alipin na ng kasamaan ang utak at puso niya. At hindi na yung magbabago pa kailanman. Anong binabalak mo ngayon, Segunda? Mahal ko ang anak ko, Damasco. Pero hindi ko na rin kayang makita siya na pumapatay at ipinapahamak ang mga tao. At lalong hindi ko kayang makita na siya mismo ang papatay sa iyo. Kaya ako na lamang ang papatay sa kanya. Segunda, baka naman may paraan pa. Wala na, Damasco. Ang pagkawala ni Antonio ang mapapatahimik sa ating lahat. Kaya kahit mahirap para sa akin, kailangang yun ang mangyari. Mabilis ang naging pagkilos ni Segunda habang gumugulong sa lupa si Antonio at iniinda ang sakit ng hagupit ng latigo. Binalikan ito ni Segunda at paulit-ulit niyang hinagupit ang anak. Namimilipit sa sakit si Antonio at unti-unti na ring umapoy ang katawan. Pero hindi ron nakontento si Segunda. Alam kong napakasakit din sa kanya ang kanyang ginagawa. Hinubad niya ang kanyang suot na medalyon at inihagis yun sa katawan ni Antonio. Dahil sa pagkakadikit ng medalyon sa katawan ni Antonio, ay lalong lumakas ang paglagablab ng apoy at tuluyan ng nilusaw ang katawan nito. Dahil sa pangyayaring yun, ay malakas na palahaw ng pag-iyak ang pinakawalan ni Segunda. Lubhang napakasakit sa kanya nun na siya ang pumaslang sa sariling anak. Subalit mas inisip niya ang kapakanan at kaligtasan ng mga tao dahil sa ginawang pambibiktima ng mga aswang. Sa pagkawala ni Antonio, alam niyang yun na rin ang katapusan ng mga ito. Kaya isang pagsasakripisyo ang ginawa ni Segunda. Masakit man, pero para yon sa kapakanan ng mas nakararami. Patawarin mo ko, Damasco. Napakasakit din sa akin ng naging desisyon ko. Pero yun lang ang alam kong makakabuti para sa lahat. Wala kang maling ginawa, Segunda. At naiintindihan kita. Hindi ka man lang nagkaroon ng pagkakataon para makasama ang iyong anak. Pero sa kalagayan ni Antonio na sadyang nalaso ng isipan, alam kong hindi na rin mangyayari yun. Kung ano man ang kanyang naging kapalaran, yun ay nakatanda na. Kaya wala na tayong magagawa, kundi ang tanggapin yun. Tama ka, Damasco. At hindi pa huli ang lahat. Isang mainit na yakap ang ipinadama ko kay Segunda para maibsan ang lahat ng sakit na nararamdaman. Naginantian naman niya ng yakap ng pag-ibig at kapanatagan. May mga desisyon tayo sa ating buhay na minsan ay masakit at mahirap tanggapin. Subalit ito naman ang siyang makakabuti at sa kapakanan ng marami ay magagawa nating magsakripisyo para sa katahimikan at kapayapaan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana po ay marami po kayong natutunan na aral. Hanggang sa muli po na kwento ng kababalaghan.